Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. PNP Criminal Investigation and Detection Group hindi magtatakda ng deadline sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring gulok sa New Bilibid Prison. Suspect sa insidente patuloy ng tinutukoy. Peter Lim at top drug lord ng Cebu na si alias Jaguar, magkaibang personalidad ayon sa Department of Justice. Ngunit pagkakasangkot ng negosyante sa drug operations, hindi sinasantabi ng pamahalaan. Kooperasyon ng mga kawani ng pamahalaan hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte upang magtagumpay ang mga ipatutupad niyang polisiya. Pamilya Santiago nakapagdesisyon na kung kailan ililibing ang pumanaw na si dating Senador Miriam Defensor Santiago. Paghahanap ng trabaho ng unang batch na magtatapos ng senior high school sa ilalim ng K-12 program, mas padadaliin na. Isa na sawi, mahigit 100 na sugatan sa deadly commuter train crash sa Hoboken, New Jersey. Ngayon po ay araw ng Biyernes at 30 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng naaksidenteng sasakyan sa La Union kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nakatagilid pa ang Tamaraw FX na ito ng datna ng UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng Saitan Road, Santo Rosario, La Union kaninang alas 2 ng madaling araw. Matapos mai-assess ang sitwasyon, kagad na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng naaksidenteng sasakyan. Kagad na nilipatan ng pangunang lunas ng grupo ang mga tinumong gasgas at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver na si Mang Ruan Lubias na tumangginang magpahatid pa sa ospital. Ayon sa kanya, papauwi na siya ng Barangay Pugo galing sa Itan nang nakaramdam ng sobrang antok. Hindi na niya namalayan na naaksidente na siya. I came from Satan, went to Pugo to check the guard from the school. Tapos direksyon iyak. Makatuturo ka kayo. Turturo. Ipapapatik pa lang, dapat pumadegat. Hindi ako. Tuloy ko, dingay. Pat nga ridap ko. Paalala naman ng mga otoridad, baka bubuting itabi na lamang muna ang sasakyan sa isang ligtas na lugar at umidlip sakaling makaramdam ng antok kaysa maaksidente kung pipiliting magmaneho pa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakuha na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang salaysay ng mga nakasaksi at biktima sa nangyaring gulo sa Building 14 ng New Bilibid Prisons. Kampante ang PNP-CIDG na malaki ang maitutulong nito sa pagkilala kung sino-sino ang mga sangkot sa insidente. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi nagtakda ng deadline ang pamunuan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang mga tauhan na nag-iimbestiga sa umano'y riot sa New Bilibid Prison noong Miyerkules ng umaga. Ayon kay CIDG Director Police Chief Superintendent Ruel Obusan, ito'y upang masiguro na tamang mga impormasyon ang makukuha ng mga investigador sa nangyari. Definitely, I want the soonest possible. I want best efforts. However, I will not give timeline because if I give too much pressure on the timeline, I might not be having the true picture of the incident. Bukod sa CCTV footage, ay tapos na rin ang isinagawa nilang interview sa mga witness at biktima na bagamat hindi magkakapareho ang statement ay malaking tulong pa rin sa isinasagawa nilang investigasyon. If the statements will be corroborating one another, so we do not have to get all testimonies that we have. We only need 2 or 3 corroborating statements pointing at one issue. Pangunahin sa kanilang nais malaman ay kung sino ang mga sangkot at pasimuno ng gulo. We have already made the SOCO to look at the physical evidences. After the interviews, now to focus on the assailants.
Sinabi pa ng pinuno ng CIDG na nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad na lamang ng Bureau of Corrections para sa isinasagawa nilang investigasyon. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Magkaibang tao umano ang negosyanteng si Peter Lim na nakipagkita kay Pangulong Duterte at si alias Jaguar na isa sa mga top drug lord ng Cebu. Ngunit ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, hindi nila inaalis ang posibilidad na sangkot din ang negosyante sa operasyon ng illegal na droga. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Wala pang inilalabas na resulta ang National Bureau of Investigation sa ginagawang beripikasyon sa katauhan ng negosyanteng si Peter Lim. Si Lim na isang Cebuano businessman ay kasama umano sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency ng mga tinatarget na drug personality sa bansa. Ngunit nilinaw ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi isang tao ang Peter Lim na nakipagkita kay Pangulong Duterte at ang Peter Lim alias Jaguar na isa sa mga big-time drug lord ng Cebu. Ayon kay Secretary Vitaliano Aguirre, malinaw na si alias Jaguar ang napatay sa raid ng mga pulis sa Las Piñas nitong nakaraang Hunyo. Baka mali yung pagkasabi kasi talaga patay na eh. At the time the matrix was came out, talagang patay na si Jaguar because it happened noong pang June 19 before the President assumed office. Ngunit hindi anya nangangahulugan na wala nang kinalaman sa illegal na droga ang negosyanteng si Lim. Maring kapangalan lang yan but pwedeng drug lord din siya. Nitong Hulyo, kasama ang isang Peter Lim alias Jaguar sa 3 pangunahing drug lord sa bansa na inanunsyo ng Pangulo. Samantala, bukas si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa pagkikipag-usap sa abogado ni JB Sebastian tungkol sa umano'y nalalaman nito sa illegal drugs trade sa New Bilibid Prison. Kasunod ito ng pagtanggi ni Pangulong Duterte sa hiling ni Sebastian na makausap siya upang isiwalat ang lahat nitong nalalaman sa bentahan ng droga. Ayon kay Secretary Aguirre, maaari namang gumawa na lamang ng affidavit ang high-profile inmate at doon sabihin ang lahat nitong nalalaman. Anything that JB will say without the assistance of the lawyer will be not admissible in evidence, most probably. So I might as well talk to the lawyer alone. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Tuloy ang joint military exercises ng Pilipinas at Amerika sa susunod na linggo sa kabila ng pahayag ni Pangulong Duterte na itigil na ang pagsasagawa ng war games. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, lilinawin pa niya kay Pangulong Duterte ang nasabing plano. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sisimula na sa October 4 hanggang 12 ang Joint Philippine-US War Games na gagawin sa iba't ibang lugar sa Luzon. Nasa mahigit 1,000 US troop ang lalahok at 500 sundalo naman sa panig ng Pilipinas. Nakapaloob dito ang amphibious landing at combined live fire exercise. Ayon sa ground rules ng AFP, dapat manatili sa public affairs at military escorts ang media sa buong panahon ng pagsasanay ng mga sundalo. Kailangan rin na physically fit ang magko-cover at ipinagbabawal ang pagdadala ng armas. Layo ng paghihigpit na protektahan ang seguridad ng operasyon. Ayon sa rules, maaaring manganib ang buhay ng Philippine Marines, US Forces at training exercise kung ididetalye sa media report ang puwersa ng mga tropa, sistema ng armas o ang on-hand equipment o logistics. Hindi rin dapat idetalye ang mga plano sa hinaharap at operasyon. Ayon naman sa Department of National Defense, lilinawin pa ni Secretary Delfin Lorenzana kay Pangulong Rodrigo Duterte ang planong ihinto na ang military exercises sa pagitan ng US. Nilinaw naman ng Department of National Defense na epektibo pa rin ang treaties at agreements ng bansa sa Estados Unidos. Nakahanda ang DND na makipag-usap sa kanilang counterpart kaugnay sa mga posible pang sumunod na military exercises. May mga treaty tayo tsaka agreement sa kanila, tuloy-tuloy pa rin yun. Wala pa rin pati yung ibang alliances natin sa Australia, sa Japan, tuloy pa rin lahat yan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Hinihingi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kooperasyon ng mga kawani sa pamahalaan sa kanyang ipinatutupad na polisiya. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Hindi pa man nakakaisang daang araw sa kanyang panunungkulan, naging controversial na si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito ay bunsod ng kanyang anti-illegal drugs campaign at mga naging pahayag laban sa mga international organization tulad ng European Union, United Nations at maging sa superpower na Amerika. Pinakabago sa kanyang kontrobersyal na pahayag ay ang desisyong itigil na ang pagsasagawa ng joint military exercises ng Pilipinas at Amerika. Kaya naman may mga nangangamba na rin sa kanyang mga desisyon at pulisiya. Ayon sa maritime law expert at UP professor na si Attorney J. Batong Bakal, kahit na competent at magaling sa pakikipaglaban ng mga Pilipinong sundalo, nadadagdagan din ang kapasidad ng armed forces dahil sa mga kagamitan na dala ng Amerika. Halimbawa nito ang mga military equipment, computer at intelligence resources ng Amerika na nagagamit din sa pagsugpo ng international security threat tulad ng mga rebeldeng grupo, Abu Sayyaf Group at iba pang bandidong grupo. Nangangamba rin si Professor Batong Bakal na samantalahin ng China at mga komunista ang security gaps sakaling hindi magtagumpay ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa mga ito. Kaya upang hindi mangyari ito, hiniling ni Pangulong Duterte ang kooperasyon at pagtitiwala ng kanyang mga kapwa-tauhan ng pamahalaan. We are a simple, we are a humble country. We are a very simple people. We would operate our government in a very simple manner. I ask everybody in this government to cooperate. I do not want to go into a massive purge of government workers and officials. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Paghahanap ng trabaho ng unang batch na magtatapos ng senior high school sa ilalim ng K-12 program, mas padadaliin na. Bilang ng mga mahihirap na Pilipino, target na bawasan ng NAPSI ng mahigit sa 8 milyon sa loob ng 6 na taon. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita, nakatakda na ang ilibing sa darating na linggo, October 2, ang mga labi ni dating Senador Miriam Defensor Santiago sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Ito ang balita ni Joanne Nano. Patuloy ang pagdating ng mga kaibigan, dating kasamahan sa trabaho at supporters ni Senator Miriam Defensor Santiago sa Immaculate Conception Cathedral upang magpaabot ng kanilang pakikiramay sa mga naulila ng senadora. Kabilang sa mga dumating ngayong araw sina Senator Loren Legarda, Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, dating DPWH Secretary Rogelio Singson, San Juan City Congressman Rolando Zamora at iba pang opisyal ng pamahalaan. Bukod sa mga kaibigan, dumagsa rin ang daan-daang supporter na nagnanais na masilayan ng senadora sa huling pagkakataon. Ayon kay Attorney Persida Acosta, isa si Senator Santiago sa mga hinangaan niyang abogado dahil sa angkin nitong tapang, talino at suportang ibinigay sa kanya. Mula kasi nung mag-PAW chief ako, very supportive sa PAW. Tsaka kahit minsan, pag meron akong pinaglalaban, hindi siya kontra sa pinaglalaban ko. Ibig sabihin, yung rule of law, talagang nasa kanya rin ang rule of law. Labis na kalungkutan at panghihinayang naman ang nararamdaman ng asawa ni Senator Santiago sa pagkawala nito. Pagpuri sa kanya, sana nagagawa. Kung buhay pa siya, dahil ang buhay niya, kamukha ni Presidente Duterte, binuhos nila sa pagsisilbi sa bayan at sa mga tao. Para naman sa ilang kabataan na sumusuporta sa senadora, hindi lamang sila naulila ng isang mahusay na lider, kundi nawalan rin sila ng isang magulang. Isa siyang mapagmahal na ina at mararamdaman mo sa kanya yung pagmamahal niya sa bansa at sa kabataan. Batay sa staff ni Senator Santiago, nakatanggap na sila ng tawag mula sa Presidential Management Staff at nakikipag-coordinate ng schedule para sa posibleng pagdalaw dito ni President Rodrigo Duterte.
Mananatili ang mga labi ni Senator Santiago sa Immaculate Conception Cathedral hanggang sa araw ng Linggo at dakong 1:00 ng hapon ay nakatakda itong dalhin sa Loyola Memorial Park sa Marikina kung saan ililibing ang senadora sa katabi ng puntod ng kanyang namayapang anak na si Alexander. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, inaasahang sa 2018 ay handa na ang mga trabaho center sa mga pribado at pampublikong paaralan para sa unang batch na magtatapos ng senior high school sa ilalim ng K-12 program. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Malaki na ang pagkakataon para sa mga nasa senior high school na magkaroon na agad ng trabaho sa kanilang pagtatapos sa 2018. Ito ay kapag naipasa ang panukalang batas na naglalayong maglagay ng trabaho centers sa mga paaralan. Ayon kay Senator Bam Aquino na author ng panukalang batas, ito ay upang solusyonan ang problema ng job skills mismatch sa bansa. Because kung tutuusin, yung problema natin sa unemployment at underemployment, it begins from the schools. It begins from the senior high schools, it begins in the colleges and universities. So yung intervention po natin, kailangan doon nagsisimula. Nakapokus ang panukalang batas sa career counseling services, employment facilitation at industry matching. Sa pamamagitan ng trabaho centers, maaari makipag-partner ang mga kumpanya, negosyo at mga industriya sa mga paaralan upang doon na kumuha ng mga kukunin nila sa trabaho. Sa ganitong paraan anya ay nalalaman din agad ng mga estudyante ang mga maaring pagpilian nilang karir na maaga upang maitugmanan nila ang track na kukunin sa senior high school. So we're hoping na with this law, makumpleto po yung proseso, hindi lang on the supply side yung binibigyan ng pansin, pati sa demand side. So makita ho natin that our young people, if they do want to get a job right after senior high school or if they want help sa pagpili po ng kurso na kukunin po nila sa kolehiyo, meron po tayong infrastructure na nakapasok na po doon. Ikinatuwa naman ng senador na buo ang suportang natatanggap nila mula sa Department of Education o DepEd, Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kung maipasa agad ang batas, inaasahan sa 2018 ay makapaglalagay na ng trabaho centers sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan para sa unang batch na magtatapos ng senior high school. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang bersyon ng panukala na layong baguhin ng sistema ng pagbubuwis na iba sa ipinanukala ng Department of Finance. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Hindi sang-ayon ng Makabayan Bloc sa ipinanukalang tax reform package na isinumite ng Department of Finance sa mababang kapulungan ng Kongreso. Partikular na tinututulan ng mga mambabatas ang pagtataas ng excise tax sa mga produktong petrolyo at maging ang pagbababa sa personal income tax rate sa 25%. In other words, wala na ritong 10%, walang 15%, 20 ka kagad. Sinong tatamaan nito? Tatamaan nito yung mga lower and middle income level pa rin. Huwag doon sa very sensitive na mga produkto gaya ng diesel at gasolina. No? Alam naman natin ang domino effect nitong diesel na 6 pesos. Pag ipinatong mo yan kada litro, talagang magkakascade yung epekto doon sa mamamayan. No? Sa dalawang bersyon ng tax reform package na isinumite ng grupong Makabayan, kinokontra nito ang naging panukala ng Finance Department na amyendahan ng 1997 National Internal Revenue Code. Sa House Bill 57, itataas ang taxable annual salary sa 396,000 pesos mula sa 250,000 pesos na panukala ng administrasyon. Maging sa House Bill 333 ay binibigyan diin ang naturang probisyon dahil umaabot umano sa 1,086 pesos kada araw ang kinakailangan ng isang pamilya na may 6 na miyembro upang matugunan ang pangangailangan at mabuhay ng maayos. Una nang ipinaliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez na ang tax reform package na kanilang isinumite sa lower house ay naglalayong paunlarin ang ekonomiya at mapababa sa 6 na taon ang antas ng kahirapan sa bansa mula 26% sa 17%. Sa ngayon ay patuloy pang pinag-aaralan ng House Committee on Ways and Means ang naging panukala ng Administrasyon Duterte. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, House of Representatives.
Suportado ng mga manggagawang dayuhan sa Taiwan ang gagawing pag-amyenda ng pamahalaan sa isang mahalagang batas tungkol sa mga foreign worker. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Isang pagkilos ang nakatakdang isagawa ng mga dayuhang manggagawa sa Taiwan sa linggo, ika-2 ng Oktubre upang suportahan ang panukalang pag-amyenda sa labor law. Hunyo ng taong ito nang ipasa sa Legislative Yuan ang pag-amyenda sa Employment Service Act na nagpapahintulot sa mga foreign workers na pagkatapos ng 3 taong kontrata at marihire ay hindi na kinakailangan lumabas pa ng bansa upang dumaang muli sa panibagong proseso. Ayon kay Hilda Banugan, chairwoman ng migrante sa Taiwan, umaabot sa 100,000 piso ang kinakailangan ibayad ng mga manggagawa kada 3 taon na nagiging dahilan ng pagkalubog ng mga ito sa utang. Ayon naman kay DPP Legislator Lin Shufen na isa sa pangunahing may akda ng pag-amyenda ng nasabing batas, hindi sila titigil hanggat hindi na ipapasa ang batas na ito na ang layunin ay maalis ang pang-aabuso ng mga labor agency sa mga foreign worker. Umaasa naman si Mr. Melchor Dizon, ang labor attaché ng Manila Economic and Cultural Office sa Taipei, na makakatulong ang pag-amyenda sa nasabing batas sa ating mga kababayan upang mas mabawasan ang kanilang gastos sa pagbabayad sa mga recruitment agency. Kung halimbawa approve yun, hindi na kailangan yung umuwi sila at mag-renew ulit ng kontrata, tapos dadaan ulit sa placement sa mga recruitment agencies na nire-require sila magbayad ng placement fee. Layunin din ng panukalang batas na ito na mas mabigyan pa ng maayos na proteksyon ang mga foreign workers, lalo na at patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga ito. Ayon sa pinakahuling tala ng Taiwan Ministry of Labor, sa kasalukuyan ay may mahigit 600,000 dayuhang manggagawa mula sa iba't ibang bansa sa ASEAN at pangatlo dito ang Pilipinas. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taipei, Taiwan. Samantala, naghahanap pa ngayon ng paraan ng pamahalaan upang mapababa pa ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Target ng National Anti-Poverty Commission na mapabilis pa ang pagbaba ng bilang ng mga mahihirap sa bansa. Ayon sa ahensya, sa ngayon ay nasa 26% o 26 million na ang mga mahihirap na Pilipino. Pero sa nakalipas na 25 taon ay hindi pa rin naaabot ang Millennium Development Goal na dapat ay nasa 16.5% na lamang. Sa pagtaya ng ahensya, sa loob ng 6 na taong termino ni Pangulong Duterte ay mababawasan ito ng mahigit sa 8 milyon. Kaya ang ating response should also have concrete poverty alleviation programs plus programs that will address that strategic goal towards poverty elimination. Pinakamarami sa mga mahihirap ay nasa Mindanao mula sa mga hani ng mga mangingisda at magsasaka, lalo na ang mga magniniyog. Isang focus na kailangan namin na gawin ay yung Mindanao dahil 4 sa 5 pinakamahirap na rehiyon nandoon. Ang trabaho ng NAPSI ay i-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paggawa ng solusyon kontra sa kahirapan. Isa sa malaking tulong ayon sa NAPSI ang Conditional Cash Transfer Program ng DSWD. Ayon sa NAPSI, upang hindi mapabilang sa mahihirap, dapat ay hindi bababa sa 7,000 piso ang panggastos ng isang pamilya sa isang buwan para sa food at non-food items. Actually, ang isang ang gusto kong gawin, kailangan magkaroon ng redefinition of poverty. Kasi I think yung 9,000 ngayon na sinasabi na food and non-food, it's not enough. Pabor din ang ahensya sa panawagan ng mga labor group na itaas sa 750 pesos kada araw ang minimum wage ng mga manggagawa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagbabala sa publiko ang mga eksperto na huwag basta magse-self-medicate dahil sa posibilidad na magkaroon sila ng mas malalang komplikasyon sa kalusugan. Ito ang balita ni Grace Case. Mula sa simpleng arthritis, nagkaroon ng iba't ibang komplikasyon ang sakit ni Manny. Resulta ito ng kanyang pagse-self-medicate at pag-inom ng mga gamot na nakita lamang sa internet. Bunsod nito, unti-unting lumabo ang kanyang mata at humina ang kanyang katawan. Umiinom ko ng maraming gamot, mga pain reliever. Minsan nga, natuklasan ko yung isang gamot na sa internet
na nakakagaling ng arthritis, sakit sa buong katawan. Sinubukan ko at Isa lamang ito sa maaaring mangyari sa mga pasyenteng umiinom ng kung ano-anong gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor. Ayon kay Dr. Lady Tagulao, ang pag-inom ng mga gamot na walang preskripsyon mula sa doktor ay maaaring magdulot ng mas malalang epekto sa katawan ng tao sa halip na makalunas. Dagdag pa nito, may mga sangkap ang gamot na hindi akma sa sakit ng isang pasyente kaya lalong lumalala ang kalagayan ng mga ito. Parang short, may magandang effect, pero in the long run, may na-damage ng vital organ, andyan mga liver, mga kidney. Pag na-damage yun, mas malaking problema pa. Hindi rin anya dapat panghinayangan ang gagastusin sa pagpapatingin sa doktor dahil mas makatitiyak naman ang mga ito na hindi makasasama sa kalusugan ang irereseta ng mga dalubhasa. Sometimes, sa pagtitipid mo, napapagastos ka sa ibang bagay na hindi ka, napapalayo ka with regards to your health. So, instead na makatipid, napapamahal ka dahil mas lalo na kapag medyo napasama pa yung kalagayan mo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Frima Salonga Gloria. Maya Pabengi, Frima. Maya Pabengi, Angela. At ining kay katamong balita king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Makatanggap lang pa magtas king sweldo balang bulan ding domestic workers o kasambahay king Zamboanga Peninsula manibat bukas. Ining balita ng Dante Amento. Ay resibi 500 peso aumento na sweldo el mga domestic workers o ayudante na Zamboanga Peninsula principiando mañana Oktubre 1 base con el yaasesale wage order numero R9-DW-01 del Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Región 9 del Pecha 15 del mes ya pasa. Siguiendo con el Republic Act 10361 o el ley para la cuidada y bien del mga ayudante kaya implementa del año 2013. Kaya kita ma-inform na public na diaton wage order hindi lang para na minimum wage earners. We also issued one wage order para na kasambahay or domestic workers. Este tiempo tiene 2,000 peso minimum sueldo kada mes el mga ayudante na mga syudad e primer municipalidad na rehiyon. Mientras tanto, 1,500 peso el ta puede recibir na otro pa mga municipalidad. Asigon con Regional Tripartite Wages and Productivity Board, incluido na mandamiento el mga general house helper, babysitter o yaya, cook, gardener, laundry person e otro pa. Pero hindi incluido el mga service provider, family driver e el mga individual tatrabaha lang de vez en cuando. And on the part of our workers, tiyan kita talang makita concomitant obligation or responsibility. Whether tiyan aumento ng sweldo or no ay trabaha kita binamente. Fuera con el mga domestic workers, tiene también 16 peso aumento na sweldo kada día na privado sektor de rehiyon principiando mañana. Si hindi ay kumpli el mga empleador con el mandamiento, ay puede reklama el mga ayudante na oficina regional de Dole. Si tiene también prueba que viola el empleador, ay puede multa na 10,000 hasta 40,000 de pesos. Dante Amento, UNTV Noticias e Rescate, Ciudad de Zamboanga. Binuuyang task force ng Provincial Health Office ng Cebu bang tutukan ng pamagtas ng mosquito-borne diseases king probinsya. Ining balita ng Gladys Tuabi. Usa ka task force ang gitukod sa Cebu Provincial Health Office aron mag-monitor sa mga kaso sa sakit nga makuha sa lamok sama sa Zika, dengue ug chikungunya. Baguhay lang gikumpirmar sa Department of Health na adunay usa ka buntis nga kumpirmadong naay Zika virus sa Cebu. Gawas niini aduna pay 5 ka kasong chikungunya ug 4,900 nga kaso sa dengue sa probinsya. Tungod niini magpahigayon og clean-up drive sa probinsya nga panguluhan sa Bureau of Fire Protection o Department of Education. It's really a battle between the mosquito and us. We have to go to the level sa barangay, level sa mga tao nga atong i-drum up sa ila pirmi nga
kinanglan gyud maglimpyo ta sa ato ang environment. Bisan pa man ubos ang fatality rate sa Zika virus, nagpahinumdum gihapon ang mga otoridad sa publiko sa pagpabiling limpyo sa palibot ug likayan ang pagpundo og tubig nga pwedeng maitlugan sa mga lamok. Sa pagkakaron aduna nay natala nga 12 ka Zika case sa nasod nga locally transmitted. Sumala sa Provincial Health Office, magpahigayon sab sila og information dissemination sa mga tunghaan aron matudluan ang mga kabatan-unan sa mga angay buhaton aron malikayan ang mga lamok nga naay Zika. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. At yan kay katamong balita, king miyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken, Angela. Nakala salamat, Frima Salonga Gloria. Nakakumpiska ang mga otoridad ng 28 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso sa isang tricycle driver sa Angeles City. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Arestado ang isang tricycle driver matapos mahulihan ng mga pakete ng marijuana sa isang checkpoint sa Barangay Santo Cristo, Angeles City, Pampanga pasado alas 11 kagabi. Nakuha sa suspect na kinilalang si Benji Moya Jr., 26 years old, taga Mabalacat City, ang 38 pakete ng marijuana na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. May sakay na pasahero si Moya ngunit agad itong tumakas nang papalapit na ang mga pulis. Ayon sa PNP Angeles City, pinahinto nila ang tricycle dahil sa napansin nila na kahinay-hinala ang dalang bagahe nito. Dito ay nadiskubre na ng mga otoridad ang laman ng bagahe na paketeng marijuana na nakabalot sa damit. Allegedly po yung marijuana, nasakay niya po dun sa may Daw Terminal. So papunta po siya ng Angeles, dito po sa Pulumbulo. Pulumbulo po i-deliver yung nakumpiskang marijuana, which is 32 bricks marijuana na nagkakahalaga po ng more or less for 180,000. Tumitimbang po ng halos 28 kilos. Ayon naman sa suspect, hindi niya kakilala ang pasahero at nagpapahatid lamang ito sa Barangay Pulumbulo, Angeles City. Tricycle driver lang ako. Pasahero ko lang yun. Walang piyansa yan? Kilala? Ngayon, hindi ko pa siya nakita ngayon pa lang talaga. Hindi ko talaga namukha pero mataas na payat na medyo maitim. Tingin mo ba Pilipino siya? Oo, Pilipino siya. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis sa nakatakas na suspect. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. at 3 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Isa na sawi, mahigit 100 na sugatan sa deadly commuter train crash sa Hoboken, New Jersey. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong papangalan ng Igme. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, meron bang pagbabago doon sa track o ruta ng bagyo? Magandang gabi, Jun, at sa ating mga kasambahay, bukas na nga ng mga bandang umaga ay papasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong may international name na Chaba at papangalan ng Igme. Sa oras na ito'y pumasok sa PAR
At sa ngayon, hindi naman nagbabago pa yung kanyang pinakikitang track na maaaring tahakin. Yan ay hindi tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. But of course, na-expect natin na bahagyang pag-iibayuhin ito yung southwest monsoon o habagat. So by next week, maaaring maka-apekto ito sa ating bansa at magdala ng mga pag-ulan. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang mailagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong bagyong si Chaba ay nasa 1,440 km sa may silangan po yan ng Bicol Region. Taglay po ang lakas ng hangin ay 85 km per hour at yung pagbugso ay abot na nga po sa 105 kph. Kumikilos pa kanluran sa bilis ng 20 km kada oras. Sa ngayon po, umiiral din po itong low pressure area na sa 175 km sa east-northeast po yan ng Kasiguran, Aurora. Ang habagat po ay nakaka-apekto naman sa may western section ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, kasama na rin po ang Cagayan Valley, Zambales, Bataan, Abra at Apayao. Makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 32 sa Tuigaraw sa Baguio, 16 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang area po ng Visayas at makakaranas naman po dyan ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw, ganyan sa Tacloban. Pero sa Metro Cebu hanggang 33 degrees Celsius. Bagyong Maulap hanggang sa Maulap din po ang papaurin sa may area po ng Mindanao at makakaranas po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, ganyan din po sa may area ng Metro Davao. Pero sa Zamboanga City hanggang 31 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. at naman pong sunset, 5:46 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Binaha ang ilang barangay sa Olongapo City dahil sa magdamagang buhos ng ulan. Kabilang sa mga naapektuhan ng pagbaha ay ang Barangay Santa Rita at East at West Bahak-Bahak. Umapaw ang mga ilog sa Barangay Santa Rita dahilan upang di na madaanan ang mga tulay doon. Isang landslide naman ang naitala sa Barangay Kalaklan matapos gumuho ang isang bahagi ng bundok na katabi ng kalsada kaya't naging mabagal ang usad ng trapiko sa National Road. Sa ngayon ay patuloy na nag-iikot ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO upang bantayan at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Sa ibang balita, naayos na ang drainage project sa Maysilo Street sa Mandaluyong City na mahigit 2 taon ng pinoproblema ng mga residente ng lungsod. Ito ang balita ni Monokson. 2 taon na tiniis ng mga residente ng Maysilo Street, Barangay Plainview, Mandaluyong City ang baha na idinudulot na nakabinbing drainage project sa kanilang lugar. Umulan man o umaraw, lubog sa tubig baha ang buong palibot ng Maysilo Street kung saan naroon mismo ang City Hall. Upang maiwasan na magalit ang mga tao sa lokal na pamahalaan ay nagpaskil ang Mandaluyong City ng karatulang ito na nagsasabi na hindi sa lungsod ng Mandaluyong ang naturang proyekto, kundi sa Department of Public Works and Highways. Ito ang nakaagaw ng pansin sa kakaupo pa lamang noon, nakalihim ng Department of Public Works and Highways na si Mark Villar. Personal na binisita ni Villar ang Maysilo at nagbigay ng ultimatum sa kontraktor ng naturang proyekto nang hanggang ngayong araw, September 30, 2016 para tapusin ito. Agad namang umaksyon ng kontraktor at matapos ang 2 taon, ang dating binabahan na lugar ng Maysilo ngayon ay maayos at nadadaanan na ng mga sasakyan. Resolved to finish all projects on time. Ito po ang utos ni Presidente. Ito yung utos niya sa DPWH at sa lahat ng agencies na i-fast track po lahat ng projects. Dahil sa naturang proyekto, inaasahang hindi na magbabaha sa naturang lugar dahil lahat ng tubig ulan ay didiretso na sa Ilog Pasig gamit ang pumping station. Masaya naman ang mga residente ng Barangay Plainview dahil hindi na sila mahihirapan. Ngayon, medyo okay na, hindi na siya bumabaha. Dati bumabaha talaga hanggang bewa. Bagamat medyo humina ang kita, malaki rin ang pinagpapasalamat ng mga pedicab driver sa Maysilo Street.
Kasi nakapaglakad na sila. Maganda na yung lakaran, maganda na yung daan eh. Pwede sila maglakad. Dati lagi sila sumasakay kasi maputik, malubak yung daan. Kaya sumasakay sila sa dyan. Syempre naman, sila bang diya sila, maganda na kalsada eh. Ang drainage project sa Maysilo Street sa Mandaluyong ay nagkakahalaga ng 400 million pesos. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica, and here are the top stories around the globe. Authorities are now investigating the cause of a fatal commuter train crash in Hoboken, New Jersey, that killed 1 and injured more than 100 passengers. Clifton Moore reports. A commuter train plowed into a station in New Jersey at the height of Thursday's morning rush hour, killing 1 person on the platform and injuring more than 100 as it brought down part of the roof and scattered debris over the concourse. Witnesses described terrifying scenes as the front of the train smashed through the track stop at high speed and into the Hoboken terminal, toppling support columns and creating chaos at one of the busiest transit hubs in the New York City. It just all of a sudden just stopped and got dark and like hazy, like with almost like smoke. And then it's, you heard some people screaming like more out of like just shock. And the person in front of me and the person behind me were bleeding. Some of the injured were in serious condition at 2 hospitals. Several passengers were initially trapped in the wreckage, but they were later freed. Train's engineer or driver was seriously injured and in a hospital and was cooperating fully with the investigators. New York's Governor Andrew Cuomo told the news conference it was obvious that the train had come into the station at too high a rate of speed. We know what happened. We don't know why it happened. As Governor Christie said, the train obviously came in at too high a rate of speed. It didn't stop. It went through the barriers. U.S. National Transportation Safety Board, or NTSB, said investigators retrieved the event recorder, which tracks speed, braking, and other data from the rear of a train which plowed into a station in New Jersey. The White House said it is not aware of any evidence supporting terrorism concerns following the crash of a commuter train. Hoboken, the last stop on the line it served, lies on the Hudson West Bank across from New York City. Its station is used by many commuters traveling into Manhattan from New Jersey and further. Clifton Moore, UNTV News and Rescue, USA. The British government holds a signing ceremony with French and Chinese partners in London to mark the official confirmation of a multi-billion-pound deal to build the country's first nuclear power station. Dennis Damaso has the news. A multi-billion-pound deal to build Britain's first new nuclear power station in decades was signed in London on Thursday. The contract for the Franco-Chinese project was formally signed at a ceremony attended by Britain's Business Secretary Greg Clark, French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault, and Chairman of CGN Heyo. C'est donc une opportunité et je me réjouis que le gouvernement britannique, après avoir examiné le dossier, puisque Mme May avait pris ses fonctions, donc un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement avaient parfaitement le droit d'examiner le contenu du dossier, mais au vu de tout ce qu'il contient. The project in Hinckley, Southwest England, will be built by France's EDF and part funded by China. It was finally given the green light earlier this month after the government included the proviso blocking the sale of EDF's controlling stake. And it's an opportunity to develop EDF, to develop the nuclear industry in Europe, in the world, with a partner, the Chinese partner. I think it was very important to be here with the British government, the Chinese government, for this very important investment. The government also said it will take a more cautious approach in the future over foreign investment in big infrastructure projects. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London. World
leaders gathered in Israel on Friday for the funeral of former Israeli Prime Minister and President Shimon Peres, whose pursuit of an elusive peace with the Palestinians won international embrace. Among those at the ceremony at Mount Herzl Cemetery include U.S. President Barack Obama, former U.S. President Bill Clinton, Prince Charles, and French leader François Hollande. Peres, who died 2 weeks after a stroke, won a Nobel Prize for his peace efforts with the Palestinians in the 1990s. This include landmark talks that have failed to achieve a final land for peace agreement. He will be buried in a Jewish religious ceremony in a plot between two former Israel prime ministers. And those are the stories making headlines from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Alamin ang isang makabagong teknolohiya upang maibsan ang problema sa basura at matugunan ang kakulangan sa mga pampublikong paaralan. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Alam niyo ba ang mismong problema natin pwedeng maging solusyon. Kagaya lang ng problema natin sa katakot-takot na plastic na basura ay pwedeng gawing upuan gamit ang mga molding ito. Ipinagkaloob ng Department of Science and Technology sa Villar Sipag Foundation ang customized school chair molder upang mas mapadali at mapaganda pa ang upuang gawa sa mga plastic waste. Kada taon ay nagkakaloob ang Naturang Foundation ng 3,000 school chairs na gawa sa plastic waste sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Pakinisin natin yung molde, lagyan natin ng mga konting basta may mga modifications kami sa molde. Tsaka pinagaan namin, ginamit namin aluminum. Noong una kasi bakal sa mabigat. Kasi mas maganda yung molde. Yung lumalabas na chair parang mas makinis. So less ang gastos namin sa paint. Kasi pag hindi makinis lalabas, matagal kikinisin ng karpintero, babayaran namin yung labor, yung masilya, at saka dadami yung gastos namin sa paint. Nagkaloob din ang DOST ng jig table kung saan mas mapapabilis ang pagbuo ng mga molding bahagi ng upuan. Nais nilang matutunan ng mga mag-aaral na may kapaki-pakinabang na magagawa mula sa recycled plastic waste bilang pagpapahalaga natin sa kalikasan. Kasi ang intention naman natin is ma-process natin yung ating mga waste plastic. Kasi para namang salot yung mga waste plastic na yan, pag nakarating sa ating mga bayan, nagbabaha tayo, at tapos pati yung mga tinatapon sa dagat, pati yung mga isda nangangamatay kasi kinakain nila yung mga waste plastic. Bukod sa factory ng school chairs ng grupo sa Las Piñas, ay naglagay din sila ng paggawaan sa Iloilo para sa Visayas at Cagayan de Oro para sa Mindanao. Umaasa sila na tutularan ng mga local government units ang proyektong ito upang masolusyonan ang problema sa basura at kakulangan ng upuan sa mga pampublikong paaralan. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Mahigit 1,500 residente ng Kalumpit, Bulacan at Taytay, Rizal ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNCV katuwang ang Members Church of God International at Rotary Club. Ito ang balita ni Nestor Torres. 70% sa mahigit 120,000 residente sa bayan ng Kalumpit ang mahihirap. Kabilang narito ang mag-inang si Aling Gemma at Michael Gutierrez. Kaya naman sinamantala ng mga ito ang isinagawang libreng medical mission ng Rotary Club of Santa Mesa District 3780 sa Barangay Pandukot upang maikonsulta ang sumasakit ng ngipin. Isang taon na po sumasakit yung ngipin ko, hindi po ako makatulog. Decide po kami na pumunta dito para po magpabunot ng libre po. Tayo po gumaganap ng medical mission para po makatulong dito sa ating mga less fortunate na mga kapatid. Samantala, nagsagawa din ang UNTV at Members Church of God International ng medical at legal mission sa Dividend Village, Taytay, Rizal. Tuwang-tuwa si Aling Leticia nang mabigyan ng libreng vitamins para sa kanyang mga apo. Vitamins, malaking bagay yun sa amin. Kasi siyempre,
Sa bibiling pa namin, binigay na sa amin. Kaya malaking pasasalamat namin. Kay Kuya Daniel at kay Brother Eli, maraming salamat. At sana ipagpatuloy nyo yung magandang gawain na ito na magsisilbing ehemplo kaya magiging daan para sa lahat ng mga tao. Maraming salamat po. Kabilang sa mga libreng serbisyong hatid ng UNTV, MCGI at Rotary Club ay ang medical, dental at optical check-up, derma consultation, legal consultation, libreng gamot at mayroon ding libreng gupit para sa mga kalalakihan. Umabot sa 1,045 ang napaglingkuran sa libreng medical mission sa Kalumpit, Bulacan, habang mahigit 500 naman sa Taytay, Rizal. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy PPB sa ating mga kasambahay. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Talia. Happy weekend sa inyo lahat. Happy weekend and happy Happy International Thanksgiving. Pagpasensyahan nyo na kami sa aming maraming pagkukulang at kalabisan. Next naman. Siyempre, minsan kasi ganun ng tao, no? Ang pinagpapamahin niya yung mga pagkukulang niya. Hindi niya alam, minsan nakakaabot siya. Sobra-sobra. Diba? Yan. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.